lalaki. Kapag yan ay hindi na masaya sa feeling mo, mapapansin mo agad-agad yan. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na hindi na masaya at nawawalan na ng interest sa'yo ang lalaki. So, kung medyo may napapansin ka na sa partner mo, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, alamin na natin ang mga signs na ang lalaki ay hindi na happy at nawawala na ang interest niya sa iyo. Number 1, ito yung lack of intimacy. Ang lalaki kasi, kapag yan ay maganda pa ang pakikitungo niya sa iyo, mahal ka pa niyan, talagang nag-aalab pa ang kanyang pananabik sa iyo, hindi mawawala yung lambingan ninyong dalawa. Yan at yan ay kasama na lagi sa inyong ginagawa, sa inyong routine bilang mag-partner, di ba? Ngayon, ano na ang nangyayari? Paunti ng paunti hanggang sa tuluyan ng nawala, di ba? Hanggang sa wala na, hindi ka man lang niya tinatabihan, ayaw ka na niyang kasama, o di ba? So pag ganyan, wala na. Talagang hindi na siya masaya. Talagang nawala na yung interest niya literal sa'yo. Yan ang unang-unang apektado sa inyong pagsasama, yung parte na yan. Dapat bilang babae ay huwag mong pabayaan na humantong kayo sa ganyan. Lalong-lalo na at kung matagal na yung pinagsamahan nyo, dahil lang sa mga maliliit na bagay na hindi naaayos at lumaki at hinayaan mo nang umabot kayo sa ganyang punto, naku po, sana huwag mangyari ang ganyan, di ba? Kausapin mo siya ng masinsinan. So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung decrease communication or less communication. Yan. So, yan din ang talagang typical na nawawala kapag hindi na happy ang lalaki sa iyo. Kasi kapag ganyan, talagang umiiwas na yan. Hanggat maari ay ayaw ka na niyang kausapin. Ganun yun. Kasi wala na nga siyang interest, di ba? Ang lalaki kasi kapag talagang may interest sa isang babae, gustong-gusto na niyang kinakausap. Lagi-lagi niyang gusto na kasama, di ba? Kaya yung communication, kapag mahal ka ng lalaki, ay talagang buhay na buhay yan. Maya't maya ay nagkwekwentuhan kayo, kinakausap ka niya, kinukumusta ka niya, kung kumusta ang araw mo, basta ang communication ay talagang nandyan. Hindi siya nawawala kapag mahal ka ng lalaki. Pero kapag napapansin mo na parang padalang ng padalang, na parang wala siyang interest na makipag-usap sa'yo, di ba? Yung tipong gusto mo siyang kausapin, pero para siyang umiiwas. Ni ayaw naman niyang lumapit or tumabi sa'yo, yung ayaw niya na humantong kayo sa mga usapan na medyo seryoso. Kung may mga usapan man kayo, ay siguro yung mga light lang. Talagang makikita mo sa mga ikinikilos niya. At isa dyan, yung literal na ayaw na niyang makipag-usap sa'yo. O diba? Kaya kung hanggat maaga pa at nakikita mo na yung mga ganyang senyales sa partner mo, kausapin mo na agad-agad. Kasi pag-uusap din ang tanging solusyon para maayos kung anuman yung mga hindi nyo pinagkakaunawaan. So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung frequent arguments and tension. Oh, so ano nga bang ibig sabihin yan? Ito yung lagi kayong nagtatalo at laging tensionado sa loob ng pamamahay nyo kapag nandyan kayong dalawa. So, ito na yung medyo talagang hindi na talaga kayo nagkakasundo. Konting bagay lang, ay nagtatalo na kayo. Kumbaga, yung literal na maliit na bagay ay pinapalaki niya para magkaroon siya ng dahilan na magalit ka sa kanya. Ganyan po. So, ang ganyang uri na ng pagsasama sa isang tahanan, parang sabihin na natin na medyo nagiging toxic na yung pagsasama nyo. Kasi nga, literal na hindi na talaga siya masaya. So, gumagawa siya ng mga paraan para mag-away kayo.
minsan hindi nasasabi ng lalaki ng diretsahan sa mukha mo na ayaw ko na sa'yo. Kaya sa mga ganitong paraan, diyan niya idinadaan sa mga galit, sa mga away, sa mga ganyang paghahamon, sa mga sigawan, ganyan. Para siguro ikaw na yung literal na maumay or magsawa sa kanya. Mawawalan ka na ng pasensya sa kanya. Ganyan ang lalaki. So, dinadaan niya sa mga ganyang paraan para literal na ikaw na ang susuko. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung emotional withdrawal. Oh, paano kaya itong emotional withdrawal? So, siguro ito yung part na ayaw nang magpakita ng literal na pagmamahal. Yung talagang umiiwas siya. Yung ayaw niya na humantong kayo sa isang bagay na nagiging malapit kayo sa isa't isa or nagiging intimate kayo. So, umiiwas at umiiwas siya sa ganyang bagay. Yan talaga ang iniiwasan niya kasi hindi na siya komportable kapag kasama ka niya. Medyo yung pakiramdam niya ay parang naiilang na. Iba na ang pakiramdam niya kapag nandyan ka. So, parang uneasy. So, yung atmosphere, medyo nagiging awkward. Kasi nga, iba na di ba? Parang nagkakailangan na kayong dalawa. So, ganyan ang mapapansin mo kapag emotionally withdrawn ang lalaki sa'yo. O, di ba? Parang ano to yung silent treatment, mga ganong style. Ayaw ka talagang kausapin. So, andyan na lahat. Yung communication, yung intimacy, lahat para magkaroon kayo ng connection ay ayaw na niyang mangyari. So, nagsasuffer na yung emotional part sa ganyang pagsasama. O, di ba? So, ayan po, ang number 4. Number 5. Ito, yung decreased interest and effort. Ito na yung talagang literal na pinapakita niya na tinatamad na siya, naiinis na siya, o di ba? Kasi ayaw na niya talaga. So yung mga dating ginagawa niya, nakasama ka, ayaw na niyang gawin. Ayaw na niyang magtrabaho para sa inyong dalawa. So nagtatamad-tamaran na siya. Kung may ginagawa man siya, ay para lang sa sarili niya. At ito pa, ayaw na niyang sumuporta sa iyo. Mapapansin mo agad-agad yan. Di ba? At ito pa, yung mga plano niyo, nawala na lahat. Kumbaga, yung plans na pinag-uusapan niyo noon ay bigla nang naglaho. Kumbaga, ang sarili na lang niya ngayon ang kanyang iniisip. Yan, talagang complete withdrawal, di ba? Talagang ipinapakita niya na wala na siyang effort. Anything na related sa'yo, ay literal na wala na. So, naging ano na siya, self-centered na siya. Everything na ginagawa niya ay lahat para lang sa kanya. At wala ka na sa eksena. Ganun yun. Diba? Dati-dati ang sipag niya sa kanyang trabaho. Kasi nai-inspire siya. Kasi nandyan ka. Pero ngayon, wala na yung mga inspiration na yan. Wala na. Naglaho na yung dating sipag niya. Wala na. Kasi nga, nawala na yung dating amor niya sa'yo. So, sana good luck kapag ganyan ang nangyayari sa partner mo. So, ayan po, ang number 5. So, ayan po, ang mga signs na hindi na masaya at wala ng interest sa'yo ang lalaki. So, sana ay pwede nyo pang ayusin. Sana, di ba? Pero kung talagang ayaw na, good luck na lang sa kanya. Ganun na lang. Huwag mo na bang ipagpilitan yung sarili mo sa kanya kapag ayaw na niya. Kasi wala ring magandang patutunguhan kapag ipinipilit mo ang sarili mo sa lalaki na yan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.